Hello guys! Kumusta? Medyo matagal-tagal din ako bumalik sa ating YouTube channel. Busy-busy po ang asawa ng isang seaman. Nag-iisa lang po kasi ako sa bahay. Wala akong katulong mga guys. Kaya talagang tad ako sa trabaho everyday. Kaya ngayon nagbalik loob na naman ako sa aking YouTube channel. Andito ako ngayon sa aking kwarto. Malungkot po dahil may paparating na bagyo. Kawawa ngayon ang probinsya, lalo na sa lugar namin dun sa Antique, kasi may bahay kami doon. At ngayon dito kami ngayon sa Manila. Wala namang bagyo dito, kundi ano lang, kunting ulan-ulan lang, hangin. Sana wala, kasi pag dito ang inulan ng malakas at matagal, baha kami kaagad. So guys, marami pong salamat sa inyo, sa mga nanonood. Sana po panoorin nyo ang aking video tungkol sa aking buhay-buhay. Busy po ako dahil sa araw-araw na mga gawain. Tapos itong bahay namin, hindi kami nawawala ng mga bisita. May aalis pero talagang may papalit, kaya kailangan mo rin na pakisamahan yung mga bisita mo, sa mga tumutuloy. So ganun talaga ang buhay. Dito ako ngayon sa kwarto guys, matutulog na rin maya. Nihintay ko lang na papasok ng aking alaga. Ayaw niya pumasok kasi medyo mainit pa, kaka-under lang ng aircon namin. Alam nyo guys, nung nakaraan kaproblema kami, nawalan kami ng motor. Nakarnap yung motor namin sa harapan ng gate namin. So talagang hindi namin tinigilan. Talagang nilaban namin yung motor namin at nang mabawi namin. So nagkaroon kami ng lead, at saka yung tao na kumuha ng motor namin is 19 years old lang. So ang nangyari, nasundan namin ang mga CCTV doon sa barangay at nireport namin kaagad sa police sa station 4. So ang nangyari guys is pinuntahan namin, ni-read ng mga pulis ang location ng kawatan, and then pagdating doon, nakita doon ang ebidensya na pinagtatanggal na ang spare parts ng aming motor. Kabibili lang po namin. And then yung iba namang kasamahan ng pulis na nagruronda, nakasalubong na nila yung suspect at dami nang nawala sa motor. At nakipaghabulan na nga siya ngayon. Hinabol na ng mga kapulisan ng suspect. At grabe, pinalipad niya daw ang motor namin. Walang preno-preno kahit sa humps. So ang nangyari, nakandalaglag yung air filter ng motor namin. At ang nangyari, iniwan yung motor namin na sirang-sira na. At marami nang nawala, pinagtatanggal nila. Nakakapanlumo lang kasi ang ganda ng motor. Nung ma-retrieve namin ng mga kapulisan ay ang sagwa na tingnan, pero masaya pa rin kasi naibalik yung motor namin guys. So ngayon nakausap kami ng mga kapulisan na sampahan namin ng kaso para madala yung tao. Alam ko na mayroon siyang kasama, pero yung talagang nahuli namin is yung 19 years old. Nakasalubong nila para dadalhin na doon sa Bulacan at ibenta na, ipachop na yung motor. So nakakalungkot lang kasi binili mo yung gamit, tapos sa isang iglap mawala lang, maging chop na at wala na, ibenta lang ng kung magkano lang. Sabili mo ng mahal tapos ibenta lang ng murang halaga. Nakakapanghinayang po. Kaya thank you Lord at naibalik yung motor namin. At ngayon, unti-unti naming ayusin, ibalik yung mga spare parts na nawala. At
malungkot pa rin kasi may kulang pa rin dahil syempre may kamahalan din yung spare parts at hindi mo rin yun basta-basta maikabit lang dyan sa mga shop lang dyan sa labas kasi wala naman pong mga pyesa doon, wala naman po silang mga parts. So kailangan pa naming umorder doon sa mga depot ng pyesa or spare parts ng mga motor. So kailangan namin ng patience, mag-antay. So ayun po guys, at sa awa ng Diyos, nakamove on na rin kami sa trauma namin kasi ilang linggo na rin mula nung nangyari ang pagnanakaw. So guys, ang asawa ko nasa barko po. Hindi, nung time na yun nanakaw, hindi po namin alam kung paano sasabihin. So nung na-retrieve na namin yung motor, sinabi naman na namin hanggang sa pinaintindi ng panganay kong anak at hindi na ako nakialam sa kanilang mga usapan at nang hindi pa lumala pa yung galit if ever na magalit siya. So okay na po. Pero nandun pa rin yung trauma kasi yung susi ng motor is hawak nung suspect. So hindi ko magamit-gamit yung motor, na iiwanan ko lang kung saan kasi baka mamaya balikan nila kami at kukunin ulit yung motor. So yung sasakyan naman wala namang problema kasi nakapark lang naman yan sa garahe. So ang motor talaga is naiwan po sa labas ng gate at nandoon yung susi kasi kumain lang yung anak ko, yung bunso ko, sabay paglabas na is wala na po. So napakalungkot. Kaya sa estado namin ngayon, nag-iintay kami na makauwi yung mister ko na nasa biyahe. Kahit may bagyo, bumabiyahe pa rin sila dito sa Inter-Island lang. So ganun po, kailangan magtiis. Kapag seaman po yung asawa mo, kailangan mong magtiis hanggang sa makauwi siya na ligtas. Yun lang po. At nagpapasalamat po ako kay Lord dahil binigyan kami ng ganyang sitwasyon. Karoon kami ng sariling pamamahay at nagkaroon ng work and mister ko kahit pa paano kakaraos kami. Pasalamat kami kay God. So ayun guys, marami pong salamat sa inyong panood. Please subscribe and share my videos. Salamat po. Goodbye. Good night.